Natawanan ko nito kay kay Franz Castro dahil nito sa kaso nila sa nakabinbin pa ngayon sa dito sa may Court of Appeal. Interview siya na ayaw niyang, di siya handa na makulong. So natawa na lang talaga ako sa kanya kasi hindi siya handa makulong. Pero yung ginawa nila noon, alam nila makukulong sila. Ba't di nila paghinandaan yun? Na kinuha yung mga bata sa may talaingod na labag yun sa batas ng child abuse. Tapos binit-bit nila yung mga bata na walang permiso sa mga magulang. Sinakay nila, ang masama pa nung naglalakad ng 3 kilometro. Ilang kilometro? Na 3 kilometro, ilang kilometro. Tapos ito yung sinasabi na walang chinilas. Inaharang to sila sa checkpoint. Nakasakay na yung mga bata sa van. Siguro bago yung nakasakay sa van, inano nila to. Pinaglakad ng ilang kilometro. Tapos ang masama pa daw noon, naulan. Baka daw mahulog pa, madulas pa, o kaya ng mga hayop, kung ano madaan nila mga hayop. Ang lalo nakakatakot doon, yung magkaroon sila ng pagharangin sa mga NPA din. Baka ratratin yung mga bata. Nako, madamay ang mga bata sa ginagawa nitong mga walang hiya talaga itong mga yung mga NPA nito. So masama pa nito kasi nag-recruit pa nung nagpa-presscon. Para makita nyo yung buong video, ipasok ko to ha. Patos panoorin natin. Iaakyat sa Court of Appeals ng kampo ni na Representative Franz Castro at Satur Ocampo ang hatol na guilty sa kanila ng Tagum RTC. Kaugnayan ng paglalagay umano sa panganib sa ilang kabataan na isinama sa isang solidarity mission para sa mga lumad. Hindi ako nakahandang makulong dahil alam ko na nasa tamang nasa tamang direksyon. Tugon niya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa hatol na guilty ng Tagum Regional Trial Court laban sa kanya, kay Satur Ocampo at 11 pa. Para yan sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matapos umanong ilagay sa panganib ang ilang menor de edad sa isang solidarity mission para sa mga lumad sa Davao del Norte noong 2018. Balak nilang iakyat sa Court of Appeals ang desisyon, kabilang ang sentensyang 4 hanggang 6 na taon na kulong at bayad na 10,000 pisong civil indemnity at 10,000 pisong moral damages sa bawat isa sa 14 na minor de edad. Ang ating panawagan sana sa ating korte na mabaliktad itong sitwasyon na ito. Nagugat ang kaso sa mga naganap patapos ipasara ang mga eskwelahan ng mga lumad sa Talaingod, Davao del Norte sa paniwalang breeding ground ito ng mga rebelde. Nagkasanaman ng solidarity mission ng grupo ni na Castro at Ocampo para umano tulungan ang mga paaralan at guro ng mga lumad. Ayon sa korte, may record na dinala ang mga bata ng kanilang guro sa dilim sa isang diligtas na daan at pinaglakad sila ng 3 oras para sa nasabing misyon. Sabi ng korte, maaaring nabaril sila ng militar o rebelde roon. Maaari rin daw na inatake sila ng mga hayop doon o nahulog sa bangin o nadulas sa madulas na daanan. Maulan din daw noon, kaya basa, giniginaw at gutom na ang mga bata, kaya nalagay sa panganib ang mga minor de edad. Pagkatapos ay sinundo ang mga bata ng grupo ni Ocampo at Castro na sakay ng isang van bilang bahagi ng solidarity mission. Ayon kay Ocampo, sinabihan sila ng korte na may bisa pa ang 80,000 piso nilang piyansa hanggang hindi nare-resolba ang apilan nila sa kaso. Nung may mag-attempt na arrestuin kami, wala silang basis. So malaya kami. At ang kalayaan yun na gagamitin namin sa paglaban hindi lamang sa kaso na ito, sa paglaban para sa kapakanan ng ating mga katutubo at ibang mahirap na mamamayan. Ilang lumad na kasama ni na Castro at Ocampo ang humarap sa media. Galit na galit kami kasi hindi naman sina Satur Ocampo ang nag-bomb threat sa mga komunidad namin. Hindi sina Franz Castro ang nangaharas sa amin. Sila mismo ang tumutulong sa amin. Pero sabi ng militar, daan-daang ibang katutubo naman ang nagbunyi para sa hatol ng korte sa Tagum City, Davao del Norte. Di ba parang siya doon na gusto niya pang baliktarin daw sa korte na hindi masama yung ginagawa nila. Inutusan niya ang korte. Ang nun, para mag-clear ang ang kanilang kaso. Ngayon, nakabinbinto ngayon kasi nagpiyansa sila ng magkano? 80,000 ba? Tama ba? May 80,000 yata silang piyansa nito. Pero inantay to kung anong sasabihin ng Court of Appeals. Pero palagay ko nito,
hindi to sila paboran ng Court of Appeal. Kasi mga bata yun eh. Isa pa, mga anak ng mga lumad, anak ng mga katutubo. Ito mga katutubo natin, alam naman natin na, kababayan natin mga katutubo, alam naman natin to na ito sila ay mga, may iba nito hindi rin marunong magsulat, hindi rin marunong magbasa. So ganun talaga ang buhay pag nasa subrak kang nasa mga sa mga laylayan na talaga. Matawag ko yung laylayan kasi nasa bundok na. Kasi marami naman talaga. Kahit doon sa amin, mayroong mga ganyan na mga tao na hindi naman mga native, pero tamang-tama lang din talaga ang kaalaman. Hindi marunong magsulat. Yung iba dyan, hindi marunong magbasa. So nagiging biktima sila sa mga ganito. So ano nangyari? Binitbit nila to ni Franz Castro. Ginawa ko to ng reaction kasi hindi ko nagustuhan yung ginawa nila na nag-deny. Di alam naman natin kung gaano to sila magdala ng deny. Ito si Franz Castro, ito yung nagpasimuno sa may impeachment ni VP Sara. Siya to. Tapos yung mga sinasabi niya, siya ang bukal na naglabas na mga katiwalian ng VP Sara. Pero ito pala siya, ito yung maraming katiwalian. Lang to sila, nakakadismaya tingnan kasi akala mo kung sinong malinis magsalita. Pero ang pala nito ay sila yung sobrang dumi. Sila yung nagpapagulo sa Pilipinas. Ito yung mga kakaliwang grupo. Ngayon sino bang nga naman ngayon sa may sa budget? Sila pa rin ang grupo nito eh. Brusas, Raul Castro, ito siya. Nakalimutan ko tuloy yung pangalan niya. Satur Ocampo, grabe ng galaiti pa siya. Mo sa gamay? Sabi ko may mga pinag-aralan ba itong mga to? Kasi siya pang galit na galit na hindi kami pwedeng hulihin sa ngayon. Pagka itilabas mo yung tapang mo, matanda ka kung pwede na kayong hulihin. Kung ilabas ang Court of Appeal na kung ano talagang mayroon kayo. Tingnan natin kung saan ang tapang mo. Matapang ka lang kasi nakasamantalang laya kayo. Pero pag hindi kayo makapaglaya dyan, kulungan ka. Naawa ko nito nung una. Sabi ko, kawawa naman to pag ito makulong. May edad na. Kita naman natin magsalita. Parang, parang bungal na magsalita. Kasi may edad na eh. Ngayon ang tapang-tapang niya. Parang hindi niya alam kung ano ang sunod pang mangyayari. Sa time na yon na mayroon kayong nakabinbin na apila, hindi kayo pwedeng hulihin. Pero pag ilabas to sa Court of Appeal, na pwede na kayong hulihin, makulong kayo. Maghabulan kayo nito, siguro iprotesta nyo pa to hanggang Supreme Court. Kung hindi to paboran ng Supreme Court, bulok kayo sa bilangguan kayo. Sabihin ko mabulok kayo dahil ilang taon kayo makukulong dyan kasi may edad na kayo. Ngayon, yung mga ginagawa nyo dyan, nakikita na sa toong bayan kung ano talagang pinagagawa nyo. Masama ba ang ginagawa nyo? Sobrang sama. Nakikita ko rin to dahil ito yung tinitingnan ko ngayon. Sabi ko, bakit mayroon pala itong mga ganito mga kaso mga to? Bakit nandyan pa to? Nagpapanggulo pa to sa mga mamamayang Pilipino. Kakaawa na tayo mga Pilipino pag ganito ang tao na mumuno sa atin. Kaawa-awa tayo at nagpapasweldo pa tayo sa walang kwentang mga tao.